Tags Anime Recap, like, share and subscribe na po, salamat. Nagsisimula ang kwento ni Yuji Itadori, isang ordinaryong batang lalaki na nagkocross ng landas kasama si Megumi Fushiguro, isang Jujutsu sorcerer na naghahanap ng isang malakas na cursed object na kilala bilang daliri ni Raimon Sukuna. Hindi sinasadya na alis ng mga kaibigan ni Yuji ang cursed object na umaakit sa mga mapanganib na curses sa kanilang lokasyon. Sa isang silid na puno ng mga talisman ay isang batang estudyante sa high school ang nagising na nakatali sa isang upuan malapit sa isang lalaking may takip sa mata. Tinanong ni Satoru Gojo si Yuji kung sinong nilalang siya ngayon, at naisip ni Yuji ang isang taong nagnagalan na Fushiguro at ipinahayag ang pag-aalala sa kanyang guro. Gayunpaman, pinaalala ni Gojo kay Yuji na ang lihim na pagpatay sa kanya ay nakaskedyo na kaya't wala na siyang oras na mag-alala pa para sa iba. Noong nakaraang araw ay tumawag si Eugene sa hospital ng Suwisalaw upang tingnan kung okay ang kanyang lolo, ngunit pinilit siya ng kanyang lolo na sa halip ay pumunta sa kanyang club. Si Megumi Fushiguro ay isang estudyante sa Jujutsu Tech na pumunta at nagmasid sa paligid ng Suwisawa ay noong nakaraang gabi upang hanapin ang isang sinumpang bagay, ngunit wala siyang nakita at tumawag siya kay Satoru Gojo na nagpaalala sa kanya na kailangang hintayin niya na mahanap ang bagay na ito bago umuwi. Dumaan ng mabilis si Yuji sa harap ni Megumi at nakaramdam siya ng isang sumpang enerhiya mula rito na posibleng may koneksyon sa curse object na hinahanap niya, ngunit nagmamadali si Yuji patungo sa hospital upang bisitahin ang kanyang lolo at nawala siya bago pa siya makausap ni Megumi. Nag-away sina Yuji at ang kanyang lolo habang sila ay nasa hospital, at hiningi ng lolo ni Yuji na gamitin ang kanyang mga kakayahan upang iligtas ang ibaan naman ang mangyari upang marami siyang makasama kung siya ay mamamatay. Sa maikling panahon ay pamanaw ng mapayapa ang lolo ni Uji. Sa wakas ay natagpuan rin ni Megumi si Uji at hiningi sa kanya na ibalik ang sumpang bagay, ngunit pagtapos suriin ang kahoy ay napagtanto ni Uji na kinuha ng kanyang mga kaibigan ang bagay at sila ay nagbabalak na buksan ito sa paaralan ngayong gabi. Sa paaralan, ang mga kaibigan ni Uji ay inataken ang mga sinumpa na na-attract ng cursed object. Si Megumi ay tinawag ang kanyang mga banal na aso at kasama ang tulong ni Yuji ay nagawa nilang iligtas ang mga kaibigan niyang, ngunit sa kasamaang palad, lumitaw ang isa pang sinumpa mula sa sahig na ikinagulat ni Megumi. Kahuli ay kinain ni Yuji ang cursed object na isang daliri ni Raimon Sukuna, ang hari ng mga sumpa. Bagaman madali niyang napagtagumpayan na matalo ang sinumpa gamit ang kanyang bagong kapangyarihan, nababahala si Megumi na ito ay ang tunay na pinakamasamang senaryo, si Raimon Sukuna ay muling nabuhay na ang nais lamang ay patayin ang buong sangkatauhan. Ngunit sa kabila ng lahat ay nagawang ibalik ni Yuji ang kontrol sa kanyang katawan habang inihahanda ni Megumi ang pagsuma ng isang Shikigami at ipinahayag na kanyang lilinisin ang sumpang si Yuji. Bago siya mapilitang gumawa ng desisyon ay dumating ang sensei ni Megumi na si Satoru Gojo. Tinubukan ni Gojo ang kontrol ni Yuji sa sinumpa sa pamamagitan ng paghiling na palitan ang katauhan niya bilang si Sukuna sa loob ng 10 segundo. Bagamat una umatake si Sukuna ay madaling naiwasan ni Gojo ang lahat ng mga ito gamit ang kahanga-hangang bilis, at pagkatapos nito ay nakapagtatakang muling nagawang maibalik ni Yuji ang kontrol sa kanyang katawan ng ganoon lamang kadali. Pinatulog ni Gojo si Yuji at sinabi kay Megumi na kung si Yuji ay makakatagal bilang kanyang sarili, magkakaroon siya ng tunay na potensyal bilang katawan ni Sukuna. Sa loob ng silid na puno ng mga selyo kung saan si Yuji ay nakatali sa upuan, ipinaliwanag ni Gojo na nagpasya ang mga matatanda ng Jujutsu na ipapatay siya, ngunit gayunpaman, nagawa ni Gojo na ipaurong ito at tuluyang ipinawalang bisa ang kanyang hatol. May potensyal si Yuji bilang katawan para kay Sukuna, kaya maaaring gamitin siya upang kainin ang sumpa ng lahat ng dalaw-ampo na daliri nito. Pagkatapos bisitahin ang mga kaibigan niya sa hospital, nakipagkita si Eugene kay Gojo sa labas ng hospital upang talakayin ang kanyang desisyon. Naglakbay sila pato NGO sa morgue kung saan kinolekta ni Eugene ang mga abo ng kanyang lolo at nilunok ang pangalawang daliri na nagpapahiwatig ng kanyang desisyon na maging isang sorcerer. Matapos ang desisyon ni Eugene, siya ay naglakbay kasama si Gojo patungo sa mga bundok ng Tokyo kung saan matatagpuan ang Tokyo Metropolitan Jujutsu Technical School, kung saan isinailalim si Yuji sa isang pagsusulit ng punong guro ng paaralan, at matapos ang ilang pagtatangka, nagawang pumasa ni Yuji sa pagsusulit. Dinala ni Gojo si Yuji at Megumi sa istasyon dahil susunduan nila ang isa pang first year na estudyante na nagngangalang Nabara. Nagpakilala ito ng may pagmamalaki na ikinainis ni Yuji at Megumi. Inihatid sila ni Gojo sa isang napabayaang gusali malapit sa sementeryo na nasakop ng mga isinumpa, at dito natuklasan ni Nabara na nilunok ni Yuji ang daliri ni Sukuna at nangdiri siya dahil dito.
Ibinunyag ni Gojo na ito ay isang pagsusulit sa field para sa kanilang dalawa, ibinigay niya kay Yuji ang isang cursed tool na isang Kochil yung tinatawag na Slaughter Demon na may laman na sumpang enerhiya kasabay ng pagbabawal kay Yuji na gamitin ang kapangyarihan ni Sakuna. Ang kanilang mission ay alisin ang lahat ng mga sinumpa sa loob ng gusaling iyon. Pumasok si Uji at Nabara sa gusali at nagsimula silang maghanap ngunit inutusan ni Nabara si Uji na maghanap sa ibaba habang siya ay pumunta sa itaas. Habang nalilito si Uji sa kanyang pag-uugali, bigla siyang inatake mula sa taas ng isang sumpang espiritu at dahil sa kanyang mabilis na reaksyon ay agad niyang nalaban na iwasan ito at hiniwa sa dalawa gamit ang sumpang kasangkapan. Sa loob ng gusali ay gumagamit si Nabara ng curse technique habang ginagamit ni Yuji ang kanyang kutsilyo upang labanan ang iba pang sinumpa. Nalaman nilang mayroong isang bata ang nahuli ng isang malakas na sumpa na pinagbantaan si Nabara na sumuko o kaya'y papatayin niya ang bata. Sumuko si Nabara ngunit nagpa siya pa rin ng halimaw na patayin ang bata. Mabuti at biglang dumating si Yuji mula sa likuran at pinutol ng kutsilyo ang braso nito. Iniligtas ni Yuji ang bihag at sinubukan ng halimaw na tumakas ngunit bago ito makalayo ng husto ay ginamit ni Nabara ang kanyang Strodal technique sa nahiwang braso sa pamamagitan ng kanyang resonance ability. Tinalo ni Nabara ang halimaw sa pamamagitan ng pagsaksak sa braso nito at Strodal technique gamit ang pako. Makalipas ang nangyari na ito, si Yuji at ang kanyang kupunan ay naatasan na iligtas ang mga taong naipit sa domain expansion technique ng isang isinumpa na special grade na nagpakita kamakailan. Isang ina na labis na nag-aalala ang humiling sa kanila na iligtas ang kanyang anak kaya agad na tinawag ni Megumi ang isa sa kanyang mga banal na aso upang magbantay at balaan sila sa kailang may halimaw na lumapit. Ang tatlo ay naglakbay upang hanapin ang mga taong naipit sa loob at kalaunan ay natagpuan nila ang mga pinagtagatag ang katawan ng mga ito. Dito ay natagpuan ni Yuji si Tadashi ang anak ng babae. Nais niya na ilabas ang katawan nito ngunit tinanggihan ito ni Megumi. Bigla namang hinayla si Nabara pababa ng sahig ng isang di nakikitang halimaw at sinabi ni Megumi na kailangan nilang tumakbo ngunit biglang naharap sila sa isang special grade na cursed spirit. At dahil dito ay pareho silang hindi makagalaw dahil sa takot ngunit nagkumilit si Yuji na unang kumilos at atakihin ito gamit ang kanyang kutsilyo. Ang kanyang pagkilos ay nagresulta sa pagkawala ng kanyang kamay at pagkasira ng kutsilyo. Pinilit ni Yuji si Megumi na iligtas si Nabara habang siya ay nakikipaglaban sa special grade na halimaw. Sinubukan niyang humingi ng tulong kay Sakuna, ngunit tinanggihan siya nito. Nahihirapan si Yuji laban sa special grade at hindi niya ito kayang talunin dahil hindi niya alam kung paano kontrolin ang cursed energy. Samantala, muntikan pang hindi mailigtas ni Megumi si Nabara, ngunit mabuti at natalo niya ang halimaw. Pagkatapos ay nagbigay siya ng mensahe kay Yuji gamit ang kanyang mga banal na aso. Ibinigay ni Yuji ang kontrol ng kanyang katawan kay Sakuna na pumatay sa special grade gamit ang kanyang domain expansion technique na tinatawag na Malevolent Shrine dahil ayaw makipagtulungan ng halimaw sa kanya. Kinuha ni Sakuna ang daliri na nagpasimula ng sumpa habang naiinis dahil ginamit siya sa laro ng mga batang iyon, at sinabi kay Yuji na kunin na muli ang kontrol sa katawan. Gayunpaman matapos na wala siyang narinig na sagot mula kay Yuji nagpakita si Sakuna ng isang masamang iti habang naghihintay sa labas ng detention center ni Yuji. Napansin ni Megumi na nawala ang domain ng halimaw at naisip niya na ang tanging kailangan niya na lamang gawin ay maghihintay kay Uji ngunit dumating si Sakuna upang sabihin sa kanya na hindi mangyayari iyon. Sinabi niya kay Megumi na hindi pa pwedeng bumalik si Uji at para maiwasan na ibalik niya ang kontrol ay kinuha ni Sakuna ang pusol ni Uji at naging bihag niya ito kung saan ang pagbalik ng kontrol ay nangangahulugan ng kamatayan niya. Bukod pa rito, kinain ni Sakuna ang isa niya pang daliri upang palakasin ang kanyang kontrol at naghanda siya upang patayin si Megumi at sinabi ni Sakuna na gagawin niya ito kahit walang partikular na dahilan. Tinimulan ni Megumi ang pagsuman ng kanyang alagad at nakipaglaban kay Sakuna ng malapitan, ngunit pinaglalaroan lamang siya ni Sakuna hanggang sa ipakawala ni Megumi si Orochi at itinaas ito sa impapawid kung saan ito maaaring sumalakay ng paulit-ulit. Gayunpaman ay agad na sinira ni Sakuna ang malaking ahas at hinagis si Megumi sa kawalan gamit ang kanyang kapangyarihan at bilis at kahit hindi gumagamit ng Jujutsu ay kayang lampasan at talunin ni Sakuna si Megumi. Muling nakuha ni Yuji ang kontrol sa kanyang katawan at napaalis si Sakuna habang sinasabi ni Megumi sa kanya na hindi niya kailanman pinagsisisihan ang pagligtas sa kanya. Maya-maya ay naramdaman na ni Yuji ang lahat ng sugat niya sa katawan kasama ang pagkawala ng kanyang puso at unti-unti nang bumagsak habang sinasabi sa kaibigan niya na sana ay magkaroon pa ito ng mahabang buhay.
Kahuli ay nalaman ni Gojo ang tungkol sa pagkamatay ni Yuji at naiinis dahil natuklasan niya na sinadya ng mga nasa itaas na ipagawa kay Yuji ang isang mapanganib na misyon upang mapatay siya, habang sa kabilang banda ay nagluluksa si Megumi at Nabara sa pagkamatay ni Yuji. Dumating ang mga second year na mag-aaral na sina Maki Zinan, Togay Inumaki at Panda habang sila ay nagdadalamati at hiniling ng mga ito kay Megumi at Nobara na sumali sa isang espesyal na event kung saan maglalaban ang mga Hokage na sorcerer at sumangayon sila sapagkat kailangan nilang maging mas malakas. Sa kabilang banda ay nagkita ang evil Jujutsu sorcerer na si Saburo Geto at mga special grade girl sa isang kapehan kung saan pinaplano nilang patayin si Gojo Satoru upang pamunuan ang sangkatauhan at ang mismong mundo. Habang iniisip ng lahat na patay na siya ang katawan ni Yuji ay naroon pa rin sa loob ng domain ni Sakuna. Habang tuwang-tuwa sa kanyang sarili ay matatagpuan si Sakuna na nakaupo sa tuktok ng isang bundok ng mga bungo at sinasabihan. Ang batang huwag tumingin sa kanya ng walang pahintulot. Nagsimula si Yuji na lumaban kay Sakuna ngunit agad siyang natalo nito. Nais ni Sakuna na makipagkasundoan kay Eugene kapalit ng pag-ayos ng kanyang puso at humiling ng dalawang kondisyon. Ang una ay maaaring gamitin niya ang katawan ni Eugene sa loob ng 1 minuto matapos gamitin ng isang key phrase, at ang pangalawa ay kalimutan ni Eugene ang usapang ito. Tumanggi si Eugene na ipagamit ang kanyang katawan muli ngunit ipinangako ni Sakuna na hindi niya sasaktan ng sinuman sa mga oras na iyon ngunit hindi naniniwala si Eugene na tuto pa rin ni Sakuna ang parte na iyon ng kasunduan. Ipinaliwanag ni Sakuna na ang isang kasunduan na ginawa sa pamamagitan ng Jujutsu ay hindi maaaring sirain kung hindi ay mapaparusahan siya, ngunit matigas ang ulo ni Eugene at tinadyakan niya si Sakuna at sinabi na ibalik ang buhay niya na walang kondisyon. Nagkasundo silang dalawa na maglaban hanggang kamatayan upang matukoy kung sino ang dapat masunod at agad na hinati ni Sakuna ang ulo ni Yuji. Sa sandaling naghahanda si Shoko na linisin ang katawan ni Yuji ay biglang nabuhay muli ito at bumangon. Natutuwa si Gojo na makita ang kanyang estudyante na buhay at nakipag-high five pa rito. Umiling siya kay Shoko na ituring si Yuji bilang patay sa mga reports upang maiwasan ang sino mang gustong magtangka sa kanyang buhay muli. Plano ni Gojo na sanayin si Yuji ng privado at ihanda siya para sa goodwill event. Sa kabilang banda ay ipinaliwanag ni Geto sa mga isinumpal na ang tanging paraan upang talunin si Gojo ay sa pamamagitan ng pagkulong sa kanya sa loob ng kanyang espesyal na curse object na tinatawag na prison reel, at sa pagkakarinig nito ay isang sumpa na may pangalan na Jogo ang nagsabing siya ang gagawa nito. Nagbigay si Satoru ng espesyal na pagsasanay kay Uji upang may handa siya para sa kaganapan habang siya yung wala dahil kailangan niyang pumunta sa isang pulong. Habang naglalakbay ay napansin ni Gojo ang isang kaguluhan at bumaba siya ng kotse habang ang special curse na si Jogo ay umatake sa kanya. Nagawa ni Gojo na iwasan ang pagsalakay ng sumpa at nasira ang daan at nawasak ang mga semento. Nagtanong siya kung sino ang sumpang ito ngunit sinagot siya ni Django sa pamamagitan ng paglikha ng isang volcano head at sumabog sa likod ni Gojo ang magma. Dito inakala niya ay tapos na ang laban ngunit binalaan siya ng pinakamalakas na mandirigmang sorcerer na huwag siyang ipagwalang bahala habang naglilinis siya ng abo mula sa kanyang force field. Ginamit niya ang mga ember insects upang atakihin ang sorcerer ngunit pinigilan ito ni Gojo sa paggalaw at ang mga insekto ay gumamit ng tunog upang sumabog na muling naiwasan ni Gojo, ngunit ang sumpang may Volcana Espirito ay mabilis na sumalakay gamit ang isang apoy na sinundan pa ng 2 atake. Muling nag-aakala si Django na tapos na ang laban at walang kamalay-malay na walang epekto ang mga atake niya rito. Nagbabalik si Gojo kasama si Uji habang si Django ay galit na galit sa kanya. Ginamit niya ang kanyang domain expansion technique na tinatawag na Coffin of the Iron Mountain upang huliin si Gojo at si Yuji sa loob. Pinuksan ni Gojo ang kanyang sariling domain expansion na tinatawag na Unlimited Void na agad na tumalo sa domain ni Jago at nang malapit niya na itong patayin ay may isang bagong isinumpa na nagngangalang Hinomi ang dumating at tumakas kasama si Jago. Pagdating sa kanilang hideout ay ipinaliwanag ni Hinomi kay Jago na hindi madaling talunin si Gojo kaya't sila ay magsasama-sama sa pagsalakay upang hulihin siya. Tumangayon ang pinuno ng isang pangkat na nagngangalang Mojito at sinabi na dapat silang magplano ng mabuti tulad ng tunay na tao. Sa kabilang dako ay dumating sina Megumi at Nobara kasama ang mga third year student na sina Maizinan at AI. Nagumpisa silang manggasar sa kamatayan ni Yuji habang sila'y nanglalakad. Sa ibang lugar naman ay dumating si Satoru Gojo upang makipagtagpo sa punong beroong na si Gaki Gonji at sa pagkupulong, direkahang sinabi ni Gojo na gusto ng mga mataas na opisyal na patayin si Yuji ngunit hindi niya ito papayagan, at sinabing malapit na maghari ang bagong henerasyon ng mga Jujutsu sorcerer sa institusyong ito. Isang buwan pagkatapos ay may 3 heavily mutated na mga bangkay ang natagpuan sa Keima Cinema Movie Theater.
Lumayo si Mohito mula sa eksena ngunit napansin siya ng isang batang lalaki na nakakakita sa kanya. Sa kabilang dako ay makikita natin si Yuji at isa pang sorcerer na pinagkatiwalaan na imbestigahan ang misteryosong pangyayari na ito. Sa kabilang banda sa Setezakir High School, ang isang batang estudyante na nagngangalang Junpei Yoshino ay inaabuso ng kanyang mga kapwa-estudyante. Pagtapos nito ay umalis si Junpei mula sa paaralan upang manood ng pelikula sa sinehan at malas niya dahil ang kanyang mga abusadong kaklase ay naroon din. Sa huli, pinatay ng sumpang espiritu na si Mohito ang mga abusadong kaklase sa sinehan at dahil dito ay sinundan ni Junpei si Mohito at hinarap ito sa isang eskinita sa paniniwala na hindi maaaring tao ang nilalang na iyon. Nang mahabol niya si Mohito ay tinanong ni Junpei si Mohito kung mayroong paraan na magawa niya ang mga bagay na ginagawa nito. Sa kabilang banda ay ipinagkatiwala ni Gojo ang pagsasanay kay Yuji sa kanyang kaibigang si Kento Nanami na isa ring mahusay na sorcerer at sa kasalukuyan, ay patuloy na sinusundan ni Yuji at Nanami ang mga bakas papunta sa bubungan ng isang gusali. Pagkalabas nila sa ulan ay agad silang sinalubong ng isang halimaw. Dumating ang isa pang sumpa at inirekomenda ni Nami na haharapin nila ito ng tag-isa. Nagpakita ng galing sa paggamit ng First Energy si UJ kaya't nagawa niyang patumbahin ang kanyang kalaban gamit ang kanyang suntok, namangha si Nami sa teknik na ito at napagtanto na nakikita na rin niya ang nakikita ni Gojo kay UJ. Handa nang tapusin ni Nami ang mga ito ngunit napagtanto niya na ang mga nilalang na ito ay hindi mga sumpa, dinala niya sila kay Shoko na nagpapatunay na ito ay mga dating tao na nabago ang anyo dahil sa isang sumpang teknik na natagpuan din sa sinahan kamakailan. Samantala ay dinala ni Mohito si Junpei sa kanyang hideout at tinuruan siya kung paano ang mga sumpa ay nagmumula sa mga takot ng mga tao, at sinabi na siya ay isinilang mula sa puot ng sangkatauhan sa isa-kisa. Kinabukasan ipinaliwanag ni Nami na nitaplasan niya ang hideout ng kanilang target ngunit gusto niyang si Uji ang maghanap ng impormasyon tungkol kay Junpei na tanging saksi sa krimen. Ipinaliwanag ni Mohito kay Junpei ang ilang eksperimento at sinabing gamit ang kanyang sumpang teknik ay may kakayahan siyang baguhin ang anyo ng mga tao. Ipinakita niya rin kung gaano kalaki at kaliit ang maaaring maging katawan ng mga ito, at naniniwala rin siya na hindi kailang ang pig-ili ni Junpei ang kanyang galit dahil magagawa nilang dalawa ang anumang nais nilang gawin. Matapos umalis ni Junpei sa hideout ay napansin siya ni Ajiichi at Yuji habang dahan-daang sinusundan siya. Sa parehong oras, pumasok si Nanami sa ilalim ng lupa ni Mohito habang sinasabing hindi siya natutuwa na pumatay ng mga tao na mutated lamang galing sa sumpang teknik. Natutuwa si Mohito na makakita ng isang mahinang sorcerer kaysa kay Satoru Gojo pero sapat na malakas para sa kanyang mga eksperimento. Nagsimula silang maglaban kung saan napapansin ni Nanami ang pagkakapareho ni Mohito kay Satoru Gojo, nagawa niyang sirain ang braso nito gamit ang kanyang teknik na ikinagulat ng First Spirit. Sa kabilang banda ay nagawa ni Yuji na dalhin si Junpei sa ibang lugar. Upang makausap siya, nagpasya si Mohito na makipag-usap kay Nanami kung saan napagtanto ng sorcerer na may koneksyon siya sa special grade na kinalaban ni Gojo. Patuloy na naglaban si Nanami at Mohito sa ilalim ng lupa at nagawa ni Nanami na dumipen sa mga atake ng First Spirit na anong tao at napagtanto niya na importante ang kanyang mga teknik sa labanan na ito. Nagawa ni Mohito na tamaan siya ng atake nito dahil sa kanyang bilis at nagtangka na baguhin ang kaluluwa ni Nanami ngunit nagawa nitong protektahan ang kanyang kaluluwa gamit ang first technique niya, at sinabi ni Mohito na ilang atake na lang ay magtatagumpay na siyang mabago ito. Sumigaw si Nanami at sumuntok sa isa sa mga pader gamit ang teknik na Ratio Collapse and Expanded First Technique. Nagpasya si Mohito na umiwas sa atake na itong ngunit agad na pinutol ni Nanami ang kanyang binti at inanunzo na siya ay susuko na sa laban, at makalipas ang ilang sandali ay may bumagsak mula sa taas na dumurog sa First Spirit. Samantala, si Neji at Junpei ay magkasama pa rin sa labas malapit sa hagdanan patungo sa ilog. Nagpasya si Yuji na wag nang magpaligoy-ligoy pa at nagtanong agad tungkol sa nangyari sa sinehan, ngunit itinanggi ni Junpei na nakakita siya ng anuman at sinabing kamakailan lamang siya nakakita ng mga sumpa. Si Geto ay nagtungo sa ilalim ng lupa upang hanapin si Mohito at namangha sa kalagayan na iniwan ni Nanami habang masaya si Mohito dahil marami siyang natutunan tungkol sa kanyang sarili sa laban. Sa mga sumunod na pangyayari, naging magkaibigan si Yuji at Junpei at magkasamang kumain ng hapunan sa kanyang tahanan ngunit sa sumunod na araw kinagabihan, natagpuan ng ina ni Junpei ang isa sa mga daliri ni Sakuna sa lamesa habang isang sumpa ang nagwakas sa kanyang buhay. Naghahanda si Nanami at Yuji na kumilos laban kay Mohito. Bumalik si Junpei sa paralan matapos suotin ang mga itim na damit ng kanyang ina.
Pinabantayan sila ni Mohito at Geto mula sa malayo habang naglalagay ng itim na sumpa sa buong lugar. Plano nilang gamitin si Yuji upang pumirma ng sumpa kasama si Sakuna gamit si Junpei at sila rin ang naglagay ng daliri ni Sakuna sa tahanan nito. Sa paaralan, inatake ni Junpei si Shote at bago niya ito mapatay ay pumasok si Yuji sa gymnasium at sinigawan ang kanyang kaibigan tungkol sa nangyayaring ngunit sinabi lamang ni Junpei sa Jujutsu Sorcerer na huwag siyang makialam. Tinubukan ni Yuji na makiusap kay Junpei na nawawala na ang kanyang katinoan ngunit bago pa man mapakalma ni Yuji si Junpei ay dumating si Mohito mula sa hagdan ng paaralan patungo sa kanila upang hamarang. Inakbayan ni Mohito si Junpei habang pinipigilan gumalaw si Yuji, ibinulong niya rito na siya ay hanggal tulad ng iba kaya siya rin ay mamamatay. Ginamit ni Mohito ang Idol Transfiguration upang baguhin ang anyo nito at pilitin itong makipaglaban kay Yuji, at sa desperasyon ay humingi sila ng tulong kay Sakuna ngunit tinanggihan si Junpei sa kanyang huling sandali. Nagtanong ito kung bakit siya biglang bumigay at namatay at habang puno ng galit, sinuntok ni Yuji ng malakas ang mukha ni Mohito. Agad na bumawi ang sumpa at ipinaliwanag kung paanong hindi gagana ang pisikal na mga atake sa kanyang ngunit bigla siyang nagdugumulay sa ilong na ikinagulat niya. Nagpalitan sila ng suntok muli ng malapitan at sinaksak ni Mohito ang katawan ni Eugene na ikinagulat niya. Tinubukan niyang abutin ang kaluluwa ni Eugene upang pilitin siyang magpalit ngunit sinasadya ni Sakuna ang pangyayaring ito bilang isang insulto at sinabihan si Mohito na alamin ang kanyang lugar. Sa tunay na mundo, sinabi ni Eugene na hindi niya babaguhin ang kanyang desisyon at papatayin niya si Mohito. Tinuntok niya ng paulit-ulit ang mukha nito gamit ang kanyang ulo at tila siya ang may higit na kontrol sa laban. Nang tatapusin niya na ito ay biglang nagpakita si Mohito sa likod ni Yuji at halos putulin ang kanyang ulo at sa kabutihang palad, dumating si Nanami sa tamang panahon upang depensahan ang atake nito. Nagpa siya si Nanami at Yuji na lumikha ng pagkakataon para sa isa-kisa at atakihin ito at bilang tugon, tumawag si Mohito ng isang mata sa kanyang kanang palad at binago ang kanyang kaliwang braso bilang isang talam. Nag-umpisa ang labanan at nagpalitan sila ng mga suntok. Nagpalitan niyo si Mohito sa isang bola ng mga tinak habang sinasalakay siya ng dalawang sorcerer mula sa magkabilang panig. Nakatakas ito sa pamamagitan ng pagiging isang batang bersyon ng kanyang sarili, bumalik sa normal na sukat niya at nag-mute ng maliliit na transfigured humans upang salakayin si Yuji. Sa parehong oras sinisikap ni Mohito na alisin si Nanami. Tinagip ni Yuji si Nanami sa tamang panahon at mas naging madali na para sa kanila na atakihin ito bago ito makapag-iba ng anong muli. Habang patuloy nilang sinasaktan si Mohito hanggang mamatay ay nagpatakbo na pala ito ng kanyang domain expansion sa unang pagkakataon. Ipinasok niya si Nanami sa kanyang domain at pinasalamatan ito sa pagtulong sa kanya na maabot ang kanyang buong potensyal habang nakakulong si Yuji sa labas ng barikada. Handa nang mamatay si Nanami ngunit pumasok si Yuji sa domain ni Mohito mula sa labas kaya napilitan si Mohito na abutin ang kaluluwa ni Sakuna ngunit sinuntok siya ni Sakuna dahilan para ito ay matalo na agad ding tumakas. Agad na tumawag si Nanami kay Toko Maino at inutusan siyang putulin ang mahinang sumpa at i-exercise si Mohito, habang nag-iisip si Yuji at sinabi sa kanyang sarili na hanggat hindi niya napapatay si Mohito ay hindi siya maaaring matalo muli. Si Jago ay nagpapahinga sa isang lugar sa gitna ng kagubatan ngunit biglang naabala siya ni Geto at Mohito. Ipinabat nito ang kanyang kaligayahan na ang katawan ni Jago ay nagbalik na sa normal, at ipinaliwanag ni Mohito na hindi maganda ang nangyari sa kanila at sinabi na talagang napakahalaga ni Sakuna. Ipinabatid ni Geto ang kanyang plano na kunin ang inang na daliri mula sa Jujutsuhai at ipinaliwanag niya na ang mga kilos ng Jujutsuhai na may kaugnayan kay Uji ay masyadong mapanganib, kaya pinahintulutan niya ang Jujutsuhai na kunin ang mga daliri na nasa kanilang pag-aari para simulan ang plano na kunin ang mga ito sa kanila sa ibang paraan. Sa kabilang banda si Yuji sabik na bumalik sa paaralan, samantala, nakita ni Nabara si Megumi at ang mga second-year students at ipinaliwanag ni Pande na ang Goodwill event ay gaganapin laban sa Kyoto. Makalipas ng ilang sandali ay dumating ang mga mag-aaral para sa event kasama si Yodahini ang miyembro ng Student Council ng Kyoto. Ipinaliwanag ni Principal Masamichi Yaga ang mga patakaran ng Team Battle, Spirit Bash Race, ang unang koponan na makapag-exercise ng Grade 2 curse na nasa paligid ng labanan ang mananalo, kasabay ng paalala niya na ang mga estudyante ay hindi pwedeng makapinsala at pumatay ng mga kapwa estudyante. Gayunpaman, sa isang pulong ng killer team hiniling ng principal na patayin nila si UJ gamit ang sumpang enerhiya upang hindi na siya mabuhay muli. Sa pagkakataong ito ay hindi sigurado si Momo at Kazumi tungkol sa pagpatay kay Uji ngunit sinabi ni Noritoshi na lahat sila ay atakihin ito ng sabay-sabay.
Samantala, nakipagpulong si Gojo kay Yudohini tungkol sa isang potensyal na takso sa loob ng paaralan na kasama ng mga curse user at mga sumpa. Masigla para sa event, ang koponan ng Tokyo ay nagtungo sa labanan at si Uji ay nasa unahan ngunit gayunpaman. Hindi na-appreciate ni Maki na siyang namumuno kaya sinipa niya ito sa tabi. Habang nagsisimula ang goodwill event ang parehong koponan ay tumatakbo diretso sa kagubatan, tinanong ni Yuji kung saan maaaring matagpuan ang grade 2 curse at sinabi ni Panda na malamang na ito ay nasa paligid lamang. Handa na silang i-exercise ito nang biglang lumitaw si AI upang harapin ang buong koponan mag-isa at agad siyang inatake ni Yuji. Ang plano ay haharapin ni Yuji si AI mag-isa upang makatipid sila sa oras. Tinuntok ni AI ang mukha ni Yuji hanggang sa siyang mawala ng malay. Pero bumangon si Yuji at tinanong ni Ai kung anong klaseng mga babae ang gusto niya at sinabi niya na gusto niya ang mga matangkad na babae na may malalaking dibdib. Ito ay nag-trigger ng alaala kay Ai kung saan tumulong si Yuji sa kanya kahit na hindi naman talaga ito nangyari, naniniwala si Ai na sila ay mga best friend at yumiek. Gayunpaman, mabilis na pumalibot ang mga miyembro ng koponan ng Kyoto kay Uji at mabilis niyang na-realize na ang koponan ng Kyoto ang talagang gustong pumatay sa kanya. Dahil nainis sa pakikialam nila, binuksan ni AI ang kanyang teknik upang palitan ang posisyon ng lahat sa lugar na nagligtas kay Uji. Sinabi ni AI na hindi siya maghihintay at mag-aatubiling makipaglaban kahit sa pinakamatalik niyang kaibigan. Nagsimula ang laban ni AI at Uji at nagpalitan sila ng mga suntok. Humawa nga si AI sa abilidad ni UJ na gamitin ang kapaligiran para sa kanyang kapakinabangan. Tinanong ni AI si UJ kung okay lang ba sa kanya na maging mahina at umasa sa Divergent Fist. Sa simula ay hindi gaanong iniintindi ni UJ ang tungkol sa pagiging pinakamatalik na kaibigan ni AI pero tumanggi siyang manatili na mahina at habang namamangha, sinabi ni AI sa kanyang pinakamatalik na kaibigan na ito ang tamang tugon. Sa malapitang labanan, walang kahirap-hirap na ina-attack ni Panda si Makamark gamit ang serye ng mga hindi inaasahan galaw. Ang katotohanan na malayang nakakagalaw si Panda ay nagpabahala dito kaya ginamit niya ang ultimate cannon at akala niya yung nanalo na siya pero agad na nawala ang usok na nagpapakita ng gorilla mode ni Panda. Ang gorilla mode ni Panda ay walang kahirap-hirap na sinira ang ultra shield ni Makamark. Ang pagsalakay ni Panda ay nagdulot ng malaking pinsala sa loob niya. Nagkasagupa sina Cosme at Maki at napagtanto ng una kung gaano kalakas talaga si Maki. Naghanda si Cosme ng kanyang simpleng domain habang lumalapit si Maki ngunit pinutol ni Maki ang sarili niyang sibat at inihagis ang isang bahagi para malito si Cosme na nagpilit dito upang lumabas sa posisyon at ma-deactivate ang domain. Sa pamamagitan ng isa sa mga uwak niya, sinabi ni Maymay na dapat agad na ma-promote si Maki. Sa kabilang banda, hindi mahuli ni Navarre si Momo habang ito ay nasa ere sakay ng kanyang Wallis. Siya'y tinamaan ng first energy-infused na hangin ni Momo at sumalubong din sa mukha niya ang levitating broom. Sa huli ay ginamit ni Navarre ang kanyang straddle technique hairpin na nagdulot ng pagsabog ng mga pako na ibinato niya. Sumampes si Navarre at kumuha ng isang hibla ng Wallis ni Momo at ginamitan ng straddle technique resonance, kaya nawala ang control ni Momo sa kanyang Wallis at bumagsak siya. Ginamit ni Navarre ang kanyang martilyo upang suntukin si Momo, ngunit siya'y napatumba ng tamaan ng isang balang goma na may cursed energy. Samantala, lumapit si Maki upang harapin si Mai sa mga puno. Sinimulan ni Mai ang pagsasalakay ngunit madaling naiwasan ito ni Maki. Sa malapitan madaling napabagsak ni Maki si Mai, tumakbo si Megumi palayo mula sa mga pana na may cursed energy at ibinato niya ang dulo ng isa sa mga pana at sumabog ang dugo nito sa pader at sa huli, pareho nilang natanto ang kanilang koneksyon sa Big Tatlong Family. Samantala tumatawag si Togi kay Cosme gamit ang telepono ni Maki Mara at inutusan siya na matulog at sa gabay ng Divine Dog ay natagpuan ni Togi ang isang malakas na presensya. Sa observation room kasama ang mga guro ay naalala ni Principal Gaku Gonji ang pagtatalaga kay Morotochi, isang sumpang espiritu na ang layunin ay patayin si Yuji. Ang parehong sumpang ito ay biglang lumitaw sa harap ni Togi ngunit bigla itong pinatay ng special grade cursed spirit na si Hanami. Sa kabilang banda, si Namihiro at Juzo ay nagpaplano ng tamang panahon para simulan ang kanilang plano. Nakipaglaban si Noritoshi nang malapitan kay Megumi hanggang sa masira niya ang kanyang huling tanfa. Umatake ang dalawa sa isa't isang ngunit na yung tenang biglang maraming sangga ang lumitaw sa harap nila, napagtanto ng mga gerong na mayroong di inaasahang pangyayari na naganap habang ang mga mag-aaral ng Jujutsu ay tumatakas mula sa mga sanganihan namin ngunit sila'y nahuli pa rin.
Ginamit ni Jujutsu ang isang sumpang bagay upang magtawag ng espesyal na harang ngunit hindi na umabot sina Satoru, Gakuganji at Yudahime sa tamang oras habang ang barikada ay pumalibot sa paligid ng labanan, nadama niyang naloko siya at inakalang haharapin niya si Satoru Gojo kaya kinuha ni Gakuganji ang kanyang gitara at inutusan si Yudahime na unahin ang pagligtas sa mga mag-aaral bilang prioridad. Tinubukan ni Megumi na tawagan si Gojo sa telepono ngunit binasag ni Hanami ang kanyang telepono at agad na nilabanan ang mga mag-aaral gamit ang matinding bilis. Tinabi ni Hanami na hangad niya lamang na protektahan ang mundo at humiling sa mga sorcerer na mamatay at maging mga magiting na nilalang para sa mundo. Nagtakbuhan sina Megumi, Togi at Nor papunta sa isa sa mga gusali at ang kanilang layunin ay makaalis sa harang na iyon ngunit sinundan sila ni Hanami sa labas at pinadala ni Megumi ang alaga niya para umatake. Bigla namang may kung ano sa lalamunan ni Togi habang nag-iisip si Megumi na gumawa ng aksyon ay hinarang siya ni Togi at sinabing haharapin si Hanami mag-isa, ngunit bago pa man sila makalapit ay ginamit ni Togi ang lahat ng nahuhuli niyang lakas upang sipin palayo si Hanami. Hinabol ito ni Maki at inatake gamit ang katona ngunit nasangga ito ni Hanami gamit ang kanyang braso dahilan para masira ang katona. Ginamit ni Megumi ang itim na sumpang espada upang putulin ang isa sa mga sanga sa mukha ni Hanami ngunit agad itong nakabawi sa gitna ng labanan. Habang nilalabanan nila si Hanami at nahihirapan na makasurvive ay biglang bumagsak mula sa langit si Yuji at ay upang iligtas si Maki. Nagumpisa si Uji ng kanyang mga atake at nakakuha siya ng pagkakataon na hinahanap niya matapos ang maikling palitan ng mga suntok, tanggulo ang laway ni Uji dahil sa sobrang konsentrasyon at bago pa man ito maabot ang lupa ay matagumpay na nagamit ni Uji ang Black Flash. Ipinakita ni Hanami ang kanyang kaliwang braso at tumawag ng malalaking ugat na umatake Kinai, Uji at AI, hinahabol nila si Hanami at sinasala kay ito ng sabay ngunit biglang nawala ang mga ugat na iyong dahilan upang malaglag sila sa lupa at habang umiinit ang labanan, ay nagpa siya si AI na panahon na para ilabas ang kanyang sumpang teknik. Patuloy na lumalaban sina Ai at Og laban kay Hanami, sinuri ni AI ang mga teknik ng kalaban na naging paraan upang matalo nila ito at nagpatuloy ang dalawa sa pagtulak kay Hanami pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang kanilang labanan na mula sa ilog. Naalala ni AI na sinabi sa kanya ni Megumi na ang mga puno sa mukha ni Hanami ang kanyang weak spot. Tumakbo si Yuji at sinabihan siya ni AI na huwag na siyang gumalaw habang si Hanami ay naghahandang paghanahin ang kanyang domain expansion. Biglang nawala ang harang sa lugar at sa itaas ay makikita si Gojo na nakalutang sa ibabaw ng battlefield. Sa ibang dako ay patuloy na naglalaban si Gakuganji at ang sampana si Juzo Kong Iya, habang nakikita si Yudahime na tumatakbo habang si Hirute ay inatake siya mula sa likod. Gayunpaman, biglang dumating si Nabara at may upang tulungan si Yudahime nang biglang nawala ang harang sa ites nila at agad na tumakas si Hirute. Sa nagpapatuloy na laban kay Hanami, si Yuji ay nagulat nang makita ang lumunutang na si Gojo sa ibabaw ng battlefield. Sa halip si Gojo ay humarap kay Juzo habang si Gakuganji ay sumisigaw sa kanya na huwag patayin si Juzo ngunit agad nitong tinanggal ang mga paa at kamay nito sa kanyang katawan. Sumubok si Yuji na habulin si Hanami ngunit pinigilan siya ni AI dahil nag-aalala ito na masaktan si Yuji. Pinagsama ni Gojo ang iba't ibang sumpang teknik at nagresulta sa paglitao ng Hello Technic Purple, ngunit hindi maunawaan ni AI kung ang sampa ba ay naganap. Samantala, nagawa ni Mihido na magnakaw ng Cursed Wound Death Painting kasama ang isang daliri ni Sakuna. Habang makikita natin si Hirute na naglalakad sa ilalim ng isang kubo at nag-iisip dahil wala siyang nagawa ng panahon ng paglusob. Bigla na lamang, bumagsak si Hanami mula sa kisame ng kubo at sinubukan ni Hirute na patayin ito ngunit dumating si Mohito at humadlang sa kanya. Kinabukasan, nagkita si Gojo at ang mga estudyante upang magpasya kung dapat ba nilang ipagpatuloy ang Goodwill event, nagsalita si AI at sinabi na dapat itong ipagpatuloy. Tinabihan ni Gojo si UJ na mamili ng isang team event ng random at napili ni UJ ang baseball. Kawakas, natapos ang ika-30 na taon ng Goodwill event ng Kyoto kung saan ang Tokyo High ang nagwaging kupunan. Si Akari ang nagmamaneho sa kotse habang nakasakay sina Megumi, Navara at Yuji Pato NGO sa lugar ng kanilang misyon. Nagtungo sila upang investigahan ang Sato Mayurami East Junior High kung saan napansin ni Nabara ang ilang mga bisita at sinabing dapat itong Tanenjin, napatingil ang grupo at nagbigay pugay bilang respeto. Sa kabilang banda ang iba't ibang mga halimaw ay nagsama-sama at pinag-uusapan ni Mohito at Guido ang bagong cursed object na hawak nila. Nagtanong si Mohito kung bakit hindi sinisira ng Jujutsu High ang mga bagay na ito, ipinaliwanag ni Hiro na hindi nila magawa ito kapag ang sumpang bagay ay special grade.
Ang mga daliri ni Sakuna ay isang exception dahil maari itong umakit ng mga sumpa at pumili ng kanilang tagapagmana, pilit na ipinakain ni Mohito sa kanya ang isang bagay na nag-transform sa kanya bilang isang sumpang espiritu. Samantala, dumating ang tatlong mag-aaral sa tulay ng Yasuhachi at matapos investigahan ang tulay, ay wala silang natagpuan na anumang kakaibang bagay. Ang Yasuhachi Bridge ay isang sentro ng hindi pangkaraniwang mga pangyayari, naalala rin nila na dati ay apat na mag-aaral na hindi nagpakita sa paaralan o bumalik sa kanilang tahanan ang natagpuan na walang malay sa ibaba ng tulay. Bago sila umalis ay nagtanong si Tikite kay Megumi kung kumusta si Sumki, sinabi niya na maayos ito at nang tanungin ni Ajay kung sino siya, ibinunyag ni Megumi na si Sumki ay kanyang nakatandang kapatid. Dumating ang isa pang tao mula kanina upang kausapin si Megumi, ibinunyag niya na pumunta rin sa tulay ang kanyang kapatid na si Sukami dahil sa pagkakita ng isang kakaibang bagay doon. Napansin ni Yuji kung gaano kaalata ang pagkabahala ni Megumi, sinabi ni Megumi sa kanyang mga kasama na mas delikado na ang misyon ngayon at pinapauwi sila habang siyang nagbabalik sa tulay mag-isa. Pumunta si Megumi sa Yasuhachi Bridge mag-isang ngunit biglang dumating sa likod niya si Yuji at Nabara. Ipinaliwanag nito na si Sumki ay nasa coma at ang cursed spirit ay maaaring pumatay sa kanya kaya kailangan niyang tanggalin ito. Upang makatawid sa harang ay kailangan nilang gumalaw sa gabi mula sa ilalim at tumawid sa maliit na ilog patungo sa domain ng Isinampo kung saan haharapin nila ang sumpang espiritu na katulad ng talangka. Gayunpaman, isang sumpa na tinatawag na Kachizo ang lumitaw. Si Yuji ang lumaban kay Kachizo mag-isa. Nakakaiwas si Yuji sa mga putok ng dugo na inilabas ni Kachizo at nagawang paalisan ito at napansin ni Yuji na ang dugo na inilabas nito ay acidic. Sa ibang dako, sinubukan ni Nabara at Megumi na patayin ang isang sumpang katulad ng talangka ngunit mabilis itong nakakaiwas. Si Nabara ay kinuha palabas ng barrier ng di kilalang nilalang at agad na tumakbo si Kachizo palayo kay Yuji at lumabas ng barrier at iniwan siyang nagulat na tumakas ito. Sinabi ni Megumi kay Yuji na habulin ito dahil kinuha rin si Nabara Pato NGO sa labas ng barrier at maaaring humaharap sa isang delikadong sitwasyon. Sa labas ng barrier gamit ni Navara ang kanyang martilyo habang inuutusan ng isang misteryosong espiritu na umatras. Nagpapahayag si Ezo at Kachizo na sila ay nandito upang makuha ang daliri ni Sakuna at hindi makapagdulot ng pinsala sa mga sorcerer. Naguguluhan si Navara sa sinabi ni Ezo. Sinabi muli nito na nandito sila upang kunin lamang ang daliri ni Sakuna. Sa loob ng barrier ay patuloy na lumalaban si Megumi sa sumpang katulad ng talangka at sinasabi na ang estilo ng atake nito ay napakasimple. Natapos ito sa pamamagitan ng atake ng banal na aso, napansin niya na hindi pero nawawala ang barrier, naguguluhan si Megumi nang bigla na lamang may lumabas mula sa bukasan. Natanto ni Megumi na ang mga biktima ng sumpa ay namatay simula noong buwan na iyon nang muling nabuhay sa katawan ni Yuji si Sakuna, at muli ay nahaharap siya sa isang special grade. Sa isang atake ng sumpang enerhiya ay nasira ang espada ni Megumi at mabilis na nakalapit ang tagapagdala ng daliri, ngunit hindi siya nataman ng suntok dahil nasadyap siya ng kanyang banal na aso. Ang espiritu ay inatake muli si Megumi at napunta siya sa isang pader na bato, at sandali niyang pinag-isipan ang paggamit ng isang ritual na magsasakrepsyo rin ang kanyang sarili ngunit nagdesisyon siyang hindi ituloy iyon. Inactivate niya ang domain expansion at pinilit ang kanyang sarili na dahilan ng pagdugo ng kanyang ilong, at habang natatakpan ng mga anino ang sahig ay maraming palik ang humawak sa mga binti ng sumpa. Dito ay sinubukan ng sumpa na alisin ito, ngunit dinamit ni Megumi ang pagkakataon na ito at umatake gamit ang sipil direkyo sa mukha nito. Dalawang ibon ni Megumi ang sumalakay ng magkabilaan sa sumpa bago ito magpasya na gumamit ng teknik na magpupala sa likidong anino gamit ang isang malaking barrier. Sa pagkawala ng karamihan ng mga anino ay inakala ng sumpa na siya ay nanalo ngunit gayunpaman, biglang lumitaw na Megumi at ang banal na aso mula sa likod upang atakihin ito, ang sumpa ay unti-unti nawala at kasabay nito ang paglaho rin ng domain. Hinawakan ni Megumi ang isa sa mga daliri ni Sakuna at nag-iisip kung paano sasabihin kay Yuji ang tungkol sa daliri bago siya tuluyang nakatulog. Napansin ni Aso at Nabara ang presensya ng daliri ni Sakuna at agad na umalis si Aso habang sinisigawan siya ni Nabara na bumalik. Biglang lumitaw sina Kachizo at Yuji sa likod ni Aso na agad na nagalit at inactivate ang Rod Technique Maximum habang sinasabi niyang mamamatay ang mga estudyante. Nagpasya si Yuji na buhatin siya at nagtungo sa malapit na kagubatan ng napakabilis, nagawa ni Kachizo na maaatake si Yuji ng biglaan at dinuraan ng kanyang asidong dugo, at nang subukan tulungan ni Navara si Eugene ay biglang sinuntok siya ni Eso, ipinaliwanag ni Eso kung paano ang kanilang dugo ay hihigupan at hindi na magtatagal ang kanilang mga buhay.
Bigla namang dinamit ni Navarra ang straddle technique resonance sa kanyang sarili upang magdulot ng pinsala kay Eso at Kachizo. Tinabi niya sa mga sumpa na ilabas ang kanilang teknik kung sobrang sakit na para sa kanila at nag-iisip si Eso kung dapat niyang ilabas ang kanyang teknik, habang sa kabilang banda ay hindi naapektuhan si Yuji sa atake nila dahil may resistensya siya sa lason na ikinagulat ni Aso. Tinuntok ni Yuji si Kakizo at nakipagpalitin ng pwesto kay Navarra. Sinimulan ni Yuji ang pag-atake kay Eso na mahusay na nakakaiwas sa mga ito. Ginamit ni Eso ang winking at pinilit si Yuji na umatras habang nakatuon si Navarra sa pag-atake kay Kakizo. Nakarating si Yuji sa harap ni Eso at naghanda para suntukin ito. Pareho nilang ginamit ang kanilang enerhiya para sa isang mabilis na atake ng Black Flash at ito ay nagpadala ng malakas na atake ng pako na tumago sa ulo ni Kakizo, at ang suntok ni Yuji ay pumutol naman sa buong kanang braso ni Eso. Sa huling sandali ay sinubukan pa rin ni Kakizo na atakihin si Navarra mula sa likod. Subalit agad na pinadetonate ni Navarra ang pako sa ulo ni Kakizo. Naghanda si Yuji na tapusin si Eso ngunit umiiyak ito para sa kanyang nawalang kapatid. Napahinto rin si Navarra dahil nagulat siya na ang katawan ni Kakizo ay hindi nawawala. Natanto nila na ang death painting ay hindi lamang mga cursed spirit ngunit sila ay may laman at dugo. Bigla na lang may dumating na truck na palabas sa tulay at sumakay si Eso at banihag ang isang lalaki doon ngunit gayon paman. Inactivate ni Navarra ulit ang kanyang resonance at nasugatan si Eso. Nahulog siya mula sa truck habang nagmamadali si Osh patungo sa kanya at tinapos ang kanyang buhay. Sa ibang dako ay nadarama ni Mohito ang kamatayan ng kanyang mga kapatid at nagalit siya. Dumating sina Osh at Navarra sa ilalim ng tulay at nakita nilang walang malay si Megumi. Nakahiga siya at may dalang daliri na kailangang aisalio agad kaya nag-alok si Osh na kainin ang daliri ngunit tuto si Megumi dahil hindi nila sigurado kung ilan ang kayang tiisin ni Osh. Ibinigay ni Megumi ang daliri kay Osh dahil siya ang may pinakamaraming enerhiyang ngunit biglang lumitaw ang bibig ni Sakuna sa palad ni Osh at kinain ang daliri. Si Osh, Megumi, Navarra, Maki at Pondi ay inirekomenda ni Gojo upang ma-promote bilang mga grade 1 sorcerer. Naglilibot si Osh kasama si Navarra at Megumi nang may nahulog siyang bagay kaya sinigawan siya ni Navarra ngunit biglag nagsabi si Megumi na bigla siyang kinontak ni Gojo. Sinabi ni Megumi kay Osh at Navarra na itinalaga sila ni Gojo sa isang top secret mission. Salamat po sa panonood, mabuhay kayo hanggat gusto nyo.